Akala mo naka V8 ka. It's a super suave day dahil meron nga pala tayong sports car for sale, BMW i8 Coupe. Kasi meron yan yung Roadster version niya, pero nagsimula nga pala ito noong 2014 up until 2020. Pero bago ang lahat, nais ko munang batiin at i-shoutout kung nasaan tayo ngayon. Here we are sa Index Zone Car Wash. Located nga pala ito sa Scoutobias. Pag mga late night ang trip nyo magpa-car wash, open nga pala sila up until 11 p.m. Ito nga palang i8, nakita natin to sa movie ni Tom Cruise. Tapos diba, nasa windshield yung mga technology niya. Noong 2014, ito nga pala ang most innovative sports car by that time. Pero kung i-check natin sa ngayong year na 2025, talaga naman may laban pa rin ang isang i8. And super rare nga pala nito pag nasa road ka dahil 20,000 units lang ang ginawa nila. Hindi pa ito full electric. This one is a mid-engine hybrid. So sabi nga pala ng owner, inalagaan niya talaga to para magkaroon siya ng pristine condition na gumastos siya ng milyon para mapanatiling fresh ito. Tingnan natin kung ano yung mga notable details niya and feature. Then after that, let's get behind the wheel para malaman natin kung anong klase ng dynamics para pag binili mo to, ano yung pwede mong makakuha sa kanya at maramdaman. Suabe, let's begin. Mukha siyang robotic na animation, yung pinaka-design niya. And two-tone nga pala yung color niya. Original paint tayo, super fresh pa rin. Yung kiddie grill, you have blue platform. So kakaiba lang siya syempre sa mga combustion engine ng BMW. Pero ito, meron siyang opening doon sa ilalim. Nandito sa harap ay electric motor. Yung pinaka-makina natin, 1.5 liter, nandun sa likod. Ground clearance natin, okay pa rin siya. Nasa 6.5 inches kasi ang mga regular cars nasa 7 inches. So, ano ba naman yung 0.5? Gitna ng bonnet natin, nandyan ang ating heat extractors. And one more thing na kakaiba rito kasi yung wipers natin pa-outwards yung bonnet niya. Unlike sa mga regular na sasakyan ay pa-sidewards. Yung mga ilaw natin, very dynamic. You have single na linya ng LED DRL plus yung projector lamps natin. Meron kang camera dyan kasi syempre available naman yung 360 surround view camera natin. So transfer naman tayo sa side profile. Meron mga cool and weird features dito na kakaiba para sa isang sports car. Kaya nga sinabi ko, exotic nga siya. Okay, una sa lahat, nandito yung key fob natin ng BMW. Of course, power folding yung mga mirrors natin pero hindi ko na i-demo kaswabe. Pwede rin na ibaba yung mga bintana natin pero may matitira sa kanya na 10%. Okay, hindi mo lang pwedeng pagpatungan ng braso mo kasi masakit, 'di ba? Yung side window natin nakaharang. Kahit nakalock siya, automatically mase-sense niya kasi smart entry to. So opening, ang tawag nila diyan is butterfly doors or gull wing na mga pinto or parang yung taong nagwo-workout ng shoulders, no, 'di ba? Ganyan. Pag may naglilift ng weights, ganun yung style niya. Carbon fiber ang kanya side shield and even the chassis ng ating BMW i8 are carbon fiber. 4 na stages nga pala yung pinaka-door seal natin. Kaya medyo mahirap talaga pag sasakay ka rito. Kinakailangan i-slide mo yung body mo ng pahulog talaga. Okay, gugulong-gulong ka rito. 1, 2, 3, 4. You have 4 stages. Hindi ito yung katulad sa ibang kotse or sports car na pag sasakay ka, ito kinakailangan, unahin mo yung puwit mo and i-slide mo yung dalawang paa mo. So, ganyan yung pag-demo niyan. Pag isasara mo naman, lagay mo lang yung braso mo rito, hatakin mo pababa. Hindi sila naglagay ng any door bins kasi malalaglag dito. Pag isasara mo to, naglagay sila ng handle dito na maliit para syempre mga fingerprints natin hindi babakat dito. One more thing, meron tayong keyhole doon sa kabila kasi dito wala akong makita. And syempre, pag nag-fail naman, when it comes sa electric power nito, push button lang to powered siya. So meron tayong manual opening dito sa pinakagilid niya. And yung sinasabi ko nga pala, meron siyang tunnel hole dito sa ilalim, nakapartner dito, kaya medyo parang floating roof design tayo. Meron kang tunnel hole dito. So may kinalaman yan syempre sa ating downforce and aerodynamic efficiency. Ang wheels nga pala natin ay 245/40 and R20. Pareha sila ng front and rear. Yung fuel door cap natin is here. Pero kakaiba siya. Ang weird thing sa kanya is pressurized siya. Once na bubuksan mo ito, it will take you parang roughly ng mga 15 seconds. Then sasabihin doon sa gauge cluster na ready to refuel. Kumbaga, dine-pressurize niya muna.
So ngayon lang ako nakita ng ganung sasakyan na dati-rate, hindi natin nahuli yan. So check naman natin ang kanyang rear body. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Kaswabe, moving on sa rear body ng ating i8. Ang mapapansin nyo, mukha siyang may itsura, no? Kasi nandito yung rear taillights natin, which is pa letter U, and hanging yung ating turn markers dito. Pero etong body na to, nakikita nyo to? Ito yung piano black, then ito yung white na yan. Para siya nag-give birth sa isang 911 na kung ano, hindi sa'yo sasabihin, hindi mo talaga mapapansin. Pero kung i-check mo talaga at kukuha tayo ng picture ng 911, ito siya, parang manganganak yung i8 ng 911. Ang makikita mo rito, kaswabe, meron kang maliit na spasyo. Kasya rito ang 154 liters. And bakit kinonsume talaga yung pinaka-spacing niya? Kasi yung makina natin is nandito, then yung electric motor ay nandun sa harap. This is a 1.5 liter twin power 3-cylinder. Ang output niya, kaswabe, around 130 yung e-motors, and yung combustion engine naman natin nasa 260 plus. Ang total niya output is 362 horsepower and 570 Nm of torque. 0 to 100 is impressive na 4.4 seconds, kaswabe. Top speed is 250 km per hour. All-wheel drive nga pala ito, kaswabe. When it comes sa pure gasoline, ang inaabot na mileage nito, kaswabe, ay nasa 15 km per liter. Check naman natin ang kanyang interior. Pero bagong lahat, suot na nga pala natin ang new merch for Rico Suave. And makikita mo, napakaraming patches dahil ito nga pala ang tumulong sa atin ng mga brands. Simula nung nag-start ako ng sports car vlogging sa aking sasakyan, up until kung saan-saang brands and mga supercar na yung mga minaneho natin. Coming soon, gagawa nila ako ng separate video para ipaliwanag ko sa inyo kung ano yung itinulong nila sa atin. Pag o-order ka, kaswabe, nandyan lang sa pin comment below. Ang interior natin, this is a coupe, 4-seater. Sa likod, meron kang 2 cup holders and maganda yung formation ng mga seats natin, parang jump seat ng mga eroplano, ng mga Airbus. And blue nga pala yung seatbelt natin to indicate na electrified ang i8 natin. Pero ngayon nagiging common na kasi kahit full electric yung blue, hindi na talaga lumilitaw yan. I don't know about the ambient lighting, kung pwede natin baguhin. Kulay blue siya kasi hindi naman natin masisisi. This was 2014 up until 2020. Wala masyadong naging changes. And off-white or cream-based yung pinakakulay ng upuan natin. Mas premium ito compared doon sa all-black lang. So semi-bucket seat tayo with very nice yung mga bolster natin and the headrest, at least nakaumbok ito. Roof liner natin, kulay gray, grayish black naman siya. Center console, you have some spaces here na pwede mong, ayan, marami kang pwedeng ilagay dito. Meron kang cup holder, very chunky yung center console natin for all the controls that we need para mag-transform ang ating i8. Ito naman, you have a knob shifter for the infotainment system. Sorry, hindi pa touchscreen ang ating infotainment system. So, iba-browse mo lang ng ganyan. Hindi mo pwedeng pindutin. Pag back dito, meron kang switch ng back or i-left side mo yung knob shifter natin. Sumunod, sa passenger dashboard natin, merong 2 vents. Available ang ating glove box compartment
wala ka lang masyadong storage because of the carbon fiber chassis kaswabe, and a little bit busy when it comes dito sa ating center console. E-brakes is here, Comfort and Eco Pro na mga switches, and nagbabago rin yung gauge cluster natin depending on our drive mode. So itong Steptronic natin na gear navigator, pag tinilt mo ng left, magiging sports mode siya, and available ang manual mode. Dahil yan ang titingnan natin mamaya. And dun nga pala sa start and stop natin, pag hindi ka pa nag-ignition on, is naka-red siya na nag-glowing. Pero pag nag-start ka na, magiging kulay blue na yung setup, at least aware tayo. Okay? Climate control, you have heated seats, non-ventilation ito, pero a little confusing lang when it comes sa direksyon ng ating mga AC vents. Kakaiba eh. 8 available, customizable na mga switches katulad ng Rolls-Royce. Siyempre, nagkaroon tayo ng mga review niyan. Check mo na lang kaswabe yung Ghost and even yung SUV ng Rolls-Royce. Nasa pop-up banner, ilalagay ko na lang. Hanging na infotainment system, maliit-liit. Rear mirror, hindi lang ka-available ang rear digital camera. Tapos vanity mirror, meron ka. Wala lang tayong vanity lights, and even dito sa passenger. And hindi lang ganun ka linaw talaga yung ilaw natin ng map lights. If you will open our doors, press mo lang yung button dito and konting tulak lang. Okay? Konting push lang outwards. Pero pag atakin mo naman yan para i-close, lock and unlock, again, pag nagkaroon ng terrible mistake dito regarding the power kaswabe, meron naman manual dito na ipupull ka na latch. Yung steering wheel natin, meron kang white pinstripe. Tapos, available lang ating mga paddle shifters kasi may manual mode to. Hindi ito ginamit for regenerative adjustment na braking. The gauge cluster, and medyo naguguluhan lang ako kasi syempre hybrid nga ito. Meron tayong tinatawag dito for the motors, for the battery, and syempre sa combustion engine natin, and yung remaining na mileage natin is here. Sa manibela naman natin, it is manual adjustment, tilt, and telescopic. Natapos na tayo rito, so why not ipakita ko naman sa inyo kaswabe kung ano ang ating test drive experience. Yes kaswabe, we are behind the wheel of the BMW i8. i8. So around Quezon City lang ang maneho natin without an aggressive performance because it is afternoon and pinagbigyan tayo ng owner para maramdaman natin ang dynamics ng BMW i8. So it feels very futuristic, of course, kaswabe. Alam mo ba nung inilabas ito noong 2014, this is the most innovative sports car by that time, kaswabe, pero umabot pa rin ang isang dekada. Talagang ma-appreciate mo pa rin yung mga lahat ng nandito sa i8 kaswabe, even the exterior and interior. While cruising at low speed, mararamdaman mo na talagang bigatin pa rin and sports car ang kanyang performance. Exotic sports car siya because of its value kaswabe. Lahat ng mga nare-receive natin na premium and luxury na features, yun yung gusto kong ihatid sa inyo. Sa harap, ang nagpapagana dyan is the electric motor na nasa around 131 horsepower, and sa likod naman is gas powered naman para patakbuhin yung wheels natin. Napakatahimik dito kaswabe. I am on the Comfort driving. 2017 ang year model nito. Nandun pa rin yung spaceship talaga na whirling sound. Ayon sa mga reviews kasi, nakita ko na meron tong active speakers that helps na para ma-motivate yung pinaka-driver. Then meron pa tayong high definition display na super sharp. Pero ang bilis, instant torque ang mararamdaman natin. 500 plus Newton meter of torque ito. 0 to 100 is 4.4 seconds. Nasa territory talaga ng pangmalakasan. Pero pag nanggigil siya, dun mo mararamdaman at maririnig pala yung active speakers natin. Shift ko sa sport, ikakaliwa ko nga lang pala ang gear shifter natin. So naging red ang display ng gauge cluster, and ramdam mo na naging monstrous na yung tunog niya. Oh! Grabe kaswabe, super responsive. So instant acceleration, and yung response niya, it's very quick. Very quick kaswabe. Suspension, ganda ng ramdam. Hindi nakaka-stress. Once again. Woo! I like it. The Force Awakens.
on the BMW i8.